Yo, what's up sa inyo mga kagwaps? Welcome back again dito sa Gwaps TV Official. So for today's video natin ngayon mga tropang kalapatids, nandito po tayo ngayon sa loft natin dito sa baba mga tropa. At parang gusto ko na magturo ng tungkol mga kagwaps dito sa pagpapaamo natin sa ating mga pang house to house. Okay na, tagal na ba? Ayaw pa ulit magbuga mga kagwaps itong inbreeding natin. Ito, balak pa naman namin to na kunan ng lahi at para nang sa gayon, meron kaming maging breeder na line ng Lucky 71 namin mga tropang kalapatids. Pero sa ngayon, ayaw pa nilang magbuga o mag-anak mga tropang kalapatids kasi parang naglulugon yata itong mga kalapati namin dito sa baba. Matakaw sa dagit dito sa lugar namin mga tropang kalapatids eh. Meron na namang kalapati dun sa taas. Tapos nandito si Utoy. So malamang magpares pa yung dalawa na yan eh. So, eto nga pala mga tropang kalapatids, papakita ko pala sa inyo. Nagitlog na naman pala itong isa sa mga foundation bird natin. Siguro mga tropang kalapatids, hayaan muna natin dito na maglimlim to at ipamimigay ko mga tropang kalapatids yung magiging anak nito. At si Pakito rin pala mga tropa. Asan ba si Pakito? Ayan o, may lahi na rin si Pakito mga tropang kalapatids, meron na rin ulit itlog. So, possible na baka ipamigay din natin to mga tropa, mga kagwaps, kapares nung Stitch na imported. So, ayun si Pakito. So dito, mga stock na din namin to mga tropa. So sabi ko nga sa inyo, isang bloodline na lang yung paiikutin natin dito. I-infusean natin sila mga tropang kalapatids ng ibang mga breeders natin. Pero sa ngayon, ang pinararami natin mga tropang kalapatids, mga kagwaps, yung line po ng ating Pakito na Vandenbroek upang nang sa gayon, makita natin kung talaga bang magpuproduce o mag-work yung bloodline nila Pakito mga tropa. Kaya yun ang pinadadami namin. So ayun, nagsusubo pa. Mga pang-stock yan, malalaki na inakay mga tropa. Pero sinusubuan pa rin itong magulang. Kaya healthy ang mga yan. Sana all. Marami nagtatanong sa akin mga kagwaps kung paano ba yung gagawin natin na pagtitraining sa mga kalapate na mga ginagawa natin pang house to house. So itong kalapati na to mga kagwaps, si Utoy, hindi po sa amin sanay ito. At sanay po ito sa pinsan ko kasi ito po panglaro namin at pangkarera namin mga kagwaps. Pero ito, hindi siya bumabarako mga tropang kalapatids pagka meron tao dito. So talagang nahihiya pa rin itong si Utoy. So titignan natin mga tropa kasi kailangan kunin natin yung tiwala nitong ibon na to na pag lumapit tayo rito sana matuto siyang manuka o matuto siyang makipag-away mga tropa. Kasi kaya nga natin siya dinala dito upang nang sa gayon ma-practice natin siya. Ayan, ang gandang itsura niya ngayon mga tropa, hindi gaya dati. Ayan o. So ayan, tingnan natin. Iba sila ng karakteristik mga kagwaps ng ibang mga ibong ko. Kasi ito, pag nilagyan mo to ng ibang kalapati dito, matapang to mga tropa sigurado. Kasi ganun din ang ugali niya dun sa dati niyang loft. Pero dito kailangan na mapaamo natin siya o mapatukan natin siya sa kamay. So ang ginagawa ko dito mga tropa kapag gusto ko silang patapangin. So kung mapapansin nyo yung kamay ko, ginaganyan ko. And then pagka nilapitan ko sila at lumalayo silang ganyan, minsan pinapalo ko sila ng kamay ko. Ayan mga kagwaps, diba medyo nag-reaction ng konti. Ayan, pag medyo may konting reaction na ganyan mga kagwaps yung mga kalapati nyo, mga ilang araw na lang yan o isang linggo, baka sakali na manuka na yan ng kamay mga tropa. Pero ako talagang sinasanay ko lang muna na ganito para nang sa gayon unti-unti mga kagwaps. Hindi natin kailangan madaliin yung mga kalapating ganito kasi hindi sila sanay dito sa atin eh. Kailangan talaga na unti-unti lang mga tropa. Hindi pagka nilagay mo agad yung kamay mo dyan, tutukain ka agad kasi hindi naman yun yung karakteristik ng mga ibon na ganito mga tropa. At iba yung nag-alaga nito, iba yung practice na ginawa nila rito. Kasi ako, kung ako talaga nagpalaki nito, ustong nilagay ko yung kamay ko rito mga tropang kalapatids, sigurado natutukain na yan. Gaya nila 35K, tapos yung iba natin, sila Mr. Guapo, diba? Sila Guapito. Ayan, so unti-unti lang mga tropa, huwag kayong mapapagod na trainingin nyo inyong mga kalapate. Napakaswerte mga kagwaps na makakakuha nitong ang anak ni Pakito. Diba, napalusot pa natin, kala ko hindi na sila mag-aanak ngayon eh. Pero okay pa, maayos pa mga kagwaps at nagitlog pa rin sila. Kaya sigurado mayroong mapupuntahan ng isang viewers natin dito. Papakita ko na rin pala sa inyo mga kagwaps kung ano pa yung isang style o technique mga kagwaps na sinasabi ko sa inyo. So itong si Pakito, hindi rin siya sanay nung nakaraan dito sa kulungan na to. And then, pinractice lang natin siya mga kagwaps nung nag-champion na siya. So itong kalapati na to kahit papano, tumutuka na to sa kamay ko mga kagwaps. Lalo na yung mga unang nung mga unang practice ko dito na ang kaparis niya, yung kapatid niya pa.
talaga naman mga kagwaps na makikita nyong nanunuka itong si Pakito. So ganito yung sinasabi ko sa inyo, sa katagalan, pag lumipas ang araw, lumipas ang panahon, yung kalapati nyo na mailap at hindi sanay na tumuka sa kamay, masasanay po yan mga kagwaps, kasi nga napapractice nyo. Kung araw-araw nyo silang hinahawakan, mainam din kasi talagang matututo sila na tumapang at maging territorial sa kanilang loft. So kita nyo tong si Pakito, hindi to mga kagwaps matapang at galing to dun sa main loft natin kasi nag-champion to bago natin to ibaba dito. Sana all. So marami kasi nagtatanong sa akin kung paano magpaamo ng kalapate. So napakasimple lang naman ang ginagawa ko, umaga at hapon. Bago ako magpatuka, pinatutuka ko muna yung kamay ko, hinahawakan ko muna sila kung di pa sila sanay na tumuka, or binibigyan ko sila ng kalapate, pinababara ko kay kalapate, mga kagwaps na iba para matuto silang tumapang. So sa ngayon si Pakito siguro humabol lang to ng isang itlog ng isang lahi, kasi kung mapapansin nyo, yung sa gawing ilong niya mga kagwaps, nabubunot na o naglalagas na. So molting time na nila mga kagwaps at maglulugo na yan, magpapalit na ng balahibo. So nung nakaraan balak ko pa mga kagwaps na itong si Pakito ilaban ko pa sana dito sa norte at susubukan namin, baka sakaling makakuha kami ng ibang premyo gamit itong si Pakito. Pero sabi ng kapatid ko, wag na raw muna at yung kapatid na lang ang subukan namin mga kagwaps. Kahit itong si Kwan mga kagwaps, kahit itong si Speed, naturuan ko to na Kwan na tumuka sa kamay ko. Ayan di ba? Nilalapitan niya yung kamay ko. Kaya nga sabi ko sa inyo, consistency is the key. Yung palagi natin ginagawa sa mga kalapati natin, kung lagi natin silang pinatatapang, lagi natin silang kinakausap, kailangan po yun mga kagwaps upang nang sa gayon, magawa natin kung ano yung gusto natin sa kanila. So ito, hindi ko pa to pinawawalan, although matapang siya sa akin, nanunuka siya ng kamay, pero pag lumipad na yan mga tropang kalapatid, iikot lang dito ng ilang beses and then dire-diretso na yan kay Paring Bon. So sabi ko nga kay Paring Bon, mas maganda pa na gawin namin to na pang house to house dun sa kanya. Kaso nga lang, nagtatrabaho ngayon si Paring Bon. So shoutout sa'yo Paring Bon, nandyan siya ngayon sa Palayan. So diyan siya nagtatrabaho sa Palayan, Nueva Ecija. Ito mga tropa, yung mga Pakito line natin, puro Vandenbroek na yan mga yan. So napasilip lang ulit tayo rito kasi nakakita na naman ako ng mga maliliit na ilong mga tropa. So yan ang kwan natin, yan ang mga foundation bird natin at mga ace bird natin dito, mga Vandenbroek, Pakitongo bird, mga tropang kalapatids. At pinarisan pa natin na mas matibay na Vandenbroek. Ayan o. Dahil wala tayo ngayon mga available mga kagwaps dito na mga kalapate na pwede nating ipang kondisyon dito kay Utoy, kunin ko muna tong si Pakito mga kagwaps. Ayaw niya kanina na mamarako gamit ang kamay ko, ayaw tumuka. So syempre gagamit tayo mga tropang kalapatids ng kalapate. Unti-unti lang, basta mahalaga mamarako lang. Ayan mga tropa, di ba? So si Pakito pa yung natakma ko. Ganito lang na may kailangan natin mga kagwaps mapabarako lang ba natin. So yan, okay na muna yung mga tropa. At ayoko matuka itong si Pakito. Okay na yan, nakita na natin na namarako itong si Utoy dito. So sa susunod, tingnan natin, unti-unti natin siyang babatcherin dito mga tropa. So huwag mo kalimutan na mag-like at mag-comment dyan sa baba. Peace out.